pagbigay ng kanilang mga katanungan. Bagaman na tayo po ay isa pa yung napapanood sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ganoon din sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng internet. Sa gabing ito, kasama natin ang Macau, Iloilo, Bukidnon Province, Catanduanes, Taytay Rizal, Navotas at Balanga City. Agad po tayo na dumako para mag-check ng ating pong mga communication lines sa iba't ibang remote points natin na makakasama natin ngayong araw na ito. And we're all set para po tayo makapagsimula kaagad at tayo po ay makarami ng mapag-uusapan ngayong gabi, lalo na mga bagay na may kinalaman sa ating mga kaligtasan at pananampalatayang dapat na ating pong malaman sa buhay na ito. Dito po kasama natin si kapatid na Ellie Soriano. Magandang araw sa inyo, magandang gabi mga kapatid. Magandang araw sa mga iba't ibang panig ng mundo. Umaasa po kami na maging kapaki-pakinabang sa atin ang ating pag-uusap-usap ngayong gabi. Dahil ang mga usapang ganito po ukol sa pananampalataya sa Diyos ay mahalaga para sa Diyos. Mababasa natin sa Malakias 3:16, kapatid na Daniel. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ang Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. Ayon, yung pag-uusap na ukol sa Diyos, yung mga may takot sa Diyos ayon sa Biblia, pinakikinggan ng Panginoon. Maiisip nyo, mga kapatid, mga kababayan, sa mundo maraming usapan. Minsan nag-uusap mga standby. Minsan may usapan doon sa pondohan ni Kuya, sa UNTV. Minsan may usapan sa Kongreso. May usapan sa Malacanang, may usapan ng mga malalaking bansa, yung tinatawag nilang G8 Summit. Malalaking presidente ng pinakamalalaking bansa nag-uusap. Napakaraming usapan na nagaganap sa mundo. Pero ayon sa Biblia, nung yung mga natatakot sa Diyos ay nagsang-usapan, pinakinggan ng Panginoon at dininig. Hindi lang basta pinakinggan, dininig pa yung kanilang mga kahilingan, mga daing. At ang sabi sa Biblia, isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumita sa kanyang pangalan. So yun pong pag-uusap na palakip yung paggumita sa Diyos, pag-aalaala sa mga bagay ng Diyos. Malaking bagay po ito at napakahalaga sa paningin ng Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos sa usapan ng mga malalaking tao sa lipunan na ang pinag-uusapan ay kung paano makikinabang sila para sila lalong yumaman at ang mahirap naman ay nagigipit lalo. Gaya nung sinasabi dyan sa atin, yung mayaman lalong yumayaman, yung mahirap lalong humihirap. Meron po kasing mga usap-usapan yan eh. Lahat po ng nangyayari sa mundo, merong pinag-uusapang umpisa ng mga pangyayari. Maging ng tao at maging ng anghel at maging ng Diyos. Yung mga usapan between man to man, angels to angels, God to man and God to angels. Yan po ay nangyayari araw-araw. Wala lang tayong malay, pero yan ay pinag-uusapan. Sa lahat ng mga usapang nakarecord sa Biblia, ang napakahalaga sa Diyos ay yung usapan ng mga tao na naghahanap ng Diyos at naghahanap ng katwiran, yung usapang may kinalaman sa pagkatakot sa Panginoon. Yan po ang napakahalaga. At yan po ang ating ginagawa pagka tayo mayroong Bible exposition. Pag-usapan yung mga bagay na hindi pinag-uusapan sa ibang relihiyon, maaaring hindi tinatalakay ng ibang mga ministro. Dito po sa atin, pwede kayong magtanong na ukol doon sa mga bagay na gusto ninyong malaman sa relihiyon. Meron po kasing mga iglesia, hindi ka naman pwedeng magtanong. Ngayon,
Meron namang isang leader ng relihiyon, ayaw namang magpapatanong. Pagka nagtanong ka raw, sa demonyo ka. Kasi sa Biblia, ang aral naman ng Diyos, magtanong tayo. Basahin po natin ang aral ng Diyos sa Biblia sa 2:11 ng Hagay. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Magtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Utos mismo ng Diyos yun sa kanyang bayang Israel. Pagkatungkol sa kautusan, magtanong kayo sa saserdote. Pagka magtatanong ka tungkol sa batas ng Pilipinas, magtanong ka sa abogado. Pag magtatanong ka ng tungkol sa inhinyerya, magtanong ka sa inhinyero. Pero pag magtatanong ka sa ukol sa batas ng Diyos, ang sabi ng Diyos, magtanong kayo sa mga saserdote, yung mga mangangaral. So hindi po bawal ng Diyos ang magtanong. Ang katunayan, ang Panginoong Jesucristo tinatanong madalas ng mga Kristiyano, ng mga tao. Panginoon, sabi ng mga apostol, sabihin mo nga sa amin, basahin na nga natin 24:3 ng Mateo, kapatid na Daniel. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ng mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Ito'y tanong Lumapit yung mga apostol, sabi kay Kristo, kailan ba mangyayari itong mga sinasabi mo? Ano ang magiging tanda ng pagparito mo at ng katapusan ng sanlibutan? Ang sagot ni Kristo, sumagot ba si Kristo? Hoy, you are truly a child of the devil. Meron bang ganun sagot si Kristo? Hindi ganun. Ang sagot niya, ingatan ninyong huwag kayong mailigaw ng sino man. Sabi niya. Kung ano yung itinatanong, yun mismo ang sinagot niya. Sapagkat maraming paparito sa aking pangalan, magsasabing ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Makakarinig kayo ng digmaan, nalingaw ng digmaan. Ingatan ninyo huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari na dapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Yan ang mga isinagot ni Kristo sa mga apostol nang magtanong sila kay Kristo. Ang nakakagulat dyan, mga kapatid, ngayon, yung sinabi ni Kristo lilindol sa iba't ibang mga dako. Napakakapansin-pansin ngayon, mga kapatid, na araw-araw, minsan 3 beses, 4, 5 beses isang araw, may lindol sa iba't ibang bansa. Yan ang nakakagulat ngayon. Meron tayong makikitang lindol, halos araw-araw. Meron pinakita sa akin ni kapatid na Buddy na every hour nare-record ay lindol. May nagulat ako nung makita ko, sobra na ang bilis ng pagitan ng mga lindol-lindol. So, hindi ko na-expect na ganun ngayon. Na halos sa isang araw, mga 4 na oras lang ang pagitan, nakaka-6 na lindol sa iba't ibang dako ng mundo na nare-record. Iyan ay isa sa palatandaang sinabi ng ating Panginoon. Pagka malapit na yung kanyang pagparito, magkakagutom, magkakagera, magkakasalot, at lilindol sa iba't ibang dako. Noon lang nakaraan, binibilang ko yung lindol, 60 lindol. Sis Luz, noong June 4, mahigit pa sa 60 kasi siguro nung matulog na ako, baka nadagdagan pa. Noong June 4 lang, 60 lindol ang naganap sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi naman ganun. Kung titignan natin sa istorya, dati hindi ganun na ganun kabilis at ganun ka-frequent, ganun kadalas ang mga nagaganap na lindol sa mundo. Hindi lang natin alam at hindi lang natin nararamdaman kasi nasa isang lugar lang tayo. Pero kung mayroong constant na report, makikita mo, halimbawa, alas 4 Gs, lumindol sa Peru. Alas 4:11, lumindol naman dun sa Chile.
O may konti, alas 4:12, lumindol naman doon sa Japan. Tapos alas 4:13, halos minuto lumilindol. Hindi naman ho dating ganun eh. Kahit tanungin natin sa mga geophysicists at saka yung mga geologists, hindi ganun kadalas ang lindol dati. Pero ngayon po'y halos minuto may lindol, natutupad yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Isa yan sa itinanong ng mga apostol na sinagot naman ni Kristo. Hindi ko mo nagtanong itong mga apostol sa demonyo na sa Biblia, ang Diyos mismo pwede mong tanungin eh. Ang Kristo tinanong ng mga apostol, ang mga mangangaral ng Diyos tinanong ng mga miyembro ng unang iglesia. Meron tayong Biblia, may pamantayan tayo ng totoo. Diyan nga nanunumpa ang mga presidente, diyan nga nanunumpa ang mga diputado, ang mga maestrado, mga mas matataas na tao at mas malalaking pinag-aralan, naniniwala sa integridad ng Biblia. At ang makapangyarihang taong nabubuhay sa mundo, bago po siya mag-umpisa sa office, ang presidente ng United States of America nanunumpa sa Biblia, hindi sa kahit anong libro. Wala kang makikita sa Amerika na nanumpa ang mga presidente ron sa kahit anong libro maliban sa Biblia. Pinapatunayan na mas intelihenteng mga tao at mas makapangyarihan tao naniniwala sa Biblia. Pagkatapos ngayon, magtatanong ka lang ng sitas ng Biblia, sasabihin sa'yo, anak ka na ng demonyo. Hindi tayo ang anak ng demonyo kung magtatanong tayo. Hindi po masamang magtanong, mga kababayan. Kailangan tayong magtanong, wag tayong nananatiling nasa isang obscure na lugar o nasa isang obscure na posisyon na tinatanong mo, bakit kaya ganun? Kailangan akong mangumpisal sa pari para makarating sa langit. Di tanong mo, sa Biblia, kailangan po ba akong manungumpisal sa pari? Ganyan dapat, mga kababayan. Kaya kailangan magtanong tayo sa Diyos. Pagka magtatanong tayo sa Diyos, may sagot ang Diyos. Sa Biblia, ginagarantiyahan ko po sa inyo, kung gusto nyo, subukin nyo ngayon, no? Magtanong kayo. Ipapakita ko sa inyo, may sagot ang Diyos sa lahat ng tanong. Lahat ng tanong sasagutin ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi lalabas ba kung walang sagot? Lalabas ba mas malawak pa isip natin kaysa sa isip ng Diyos? Na tayo may alam na tanong, ang Diyos walang alam na sagot. Di ba ganon, mga kababayan? Di ba ganun lalabas, kapatid na Daniel, pagka walang sagot sa Biblia, lalabas mas marunong pa tayo sa Diyos? Tama po, mas parang naisip pa natin yung... Hindi naisip ng Diyos. Lalabas ganun. Kaya lalabas, pagka walang sagot ang Diyos, lalabas may naisip ka, ang Diyos hindi niya naisip yun. Hindi po ganun ang Diyos. Kung kumikilala tayo sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng tanong, lahat ng duda ng tao, mayroon pong katapat na sagot. Alam niyo kung bakit? Sa isang talata, 145:16 ng awit. Iyong binubuksan ang iyong kamay at sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Kita mo yan, no? Iyong ikang binubuksan ang iyong kamay at sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Yung salitang sinasapatan mo ang nasa, totoo namang yun eh. Yung nasa ng bawat bagay na may buhay. Yung nasa ng baboy nasapatan ng Diyos yun eh. Yung nasa ng baboy. Ang baboy pagka pinagala mo ay talagang maligayang maligaya siya pati sa pusali. Nasapatan ng Diyos yung kalabaw, pawalan mo lang ang kalabaw. Nasasapatan ng Diyos yung pangangailangan ng kalabaw. Damo, tubig, nakakaligo yung kalabaw eh. Kahit nga walang swimming pool, gagawa siya ng sarili niya swimming pool eh. Tawag doon sa Bulacan, lubluban ng kalabaw. Nasasapatan ng Diyos ang mga elepante, nasasapatan ng Diyos. Kahit gaano karaming damo ang dahon ng kailangan ng elepante, nasasapatan ng Diyos. Kahit nga yung bakterya yung mga uod, nasasapatan ng Diyos ang kanilang kailangan. Ngayon, ano ibig ko pong sabihin? Kung yung ating pangangailangang material
na sapatan ng Diyos, yun pa kayang pangangailangan nating spiritual na hindi sapatan Diyos. Yung kayang ating inquisitiveness, yung ating inquisitive nature, hindi kayang sapatan ng Diyos yun. Alam nyo mga kapatid, hindi naman po sa pagbubuhat ng sarili kong silya. Ako yata ang tao sa mundo, hindi ako huli. Kundi man po ako ang una, hindi ako huli. Sa taong pinakamaraming tanong sa mundo, napakarami ko po tanong nung ako'y bata.